Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Ang musikang inyong narinig ay mula sa isang grupong kulintang sa Mindanao. Ito'y binubuo ng 5 instrumento. Una na riyan ay ang kulintang na isang hanay ng 8 maliliit na gong na may magkakaibang tono. Kasama rito ang instrumentong nagtatakda ng sukat ng ritmo at yan ang dabakan, isang tambol, at ang babandil na isang makitid na gong. Nandoon din ang agong, ang isang pares ng malalapad na gong na nagsisilbing pinakamababang tunog ng musikang Mindanao. At ang panghuli ay ang gandingan, isang pangkat ng 4 na malalaking gong na tinuguriang gong na nagsasalita dahil nakagagawa ito ng tono na tunog na wikang Maguindanawon. Dahil dito ginagamit ang gandingan upang makapaghatid ng mga mensahe at babala sa komunidad. Kaya naman, hindi nga po nagkataon lamang ang panibagong stasyon natin ng radyo sa Cotabato ay pinangalanang Radyo Gandingan. Ang 106.9 DXGR-FM Radyo Gandingan ay nagsisilbi ring instrumento upang umugnay sa mga taga Mindanao, lalong-lalo na sa mga Maguindanawan. Dala nito ang mensahe ng kapayapaan at ng mabuting balita ni Isa Almasi na siyang pagkakilala kay Hesukristo ng mga Muslim. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako upang mas makilala pa natin ang 106.9 DXGR-FM Radio Gandingan dito sa The President's Report. Nagsimula po ang Radio Gandingan bilang isang community-based radio program ng Al Hayat Foundation Incorporated o AFI noong taong 2000. Ang Al Hayat Foundation ay itinatag noong 1994 bilang isang faith-based Christian development organization na nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng komunidad at iba pang mga grupong naglilingkod upang itaguyod ang kapayapaan, edukasyon, kabuhayan at kalusugan sa mga mahihirap na komunidad ng Maguindanawon. Ang pangalang Al Hayat ay salitang Arabic na nangangahulugang ang buhay, na siyang tumutukoy naman sa pagsuporta ng organisasyon sa populasyon ng mga Muslim sa Mindanao, partikular na ang Maguindanawon, kasama na rin ang mga katutubo ng Iranon, Teduray at Manobo. Layunin nila na tulungan ang mga komunidad ng Maguindanawon na gumawa ng makabuluhang kontribusyon tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng Mindanao. Alinsunod sa kanilang layunin, nagsimulang magsahimpapawid ang Radyo Gandingan bilang isang oras na programa sa radyo kada linggo sa isang stasyon ng radyo sa Cotabato. Sa paglipas ng mga taon, ang Radyo Gandingan ay nagbigay daan para sa pagpapalawig ng impormasyon, edukasyon, advokasya at pakikilahok ng mga miyembro ng komunidad. Dito nagbigay ng pagkakataon ang mga leader ng komunidad upang talakayin ang mga issue sa komunidad at ayusin ang mga salungatan sa kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng radyo. Sinanay din ng Radyo Gandingan ang mga residente para maging talents at volunteers ng kanilang drama radio program. Maging ang mga tagapakinig ay nagsasabing ang mga drama na kanilang napapakinggan sa radyo ay nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang pananaw at pag-uugali, lalong-lalo na sa aspeto tulad ng relasyon sa pamilya, pangangalaga ng kalikasan at pag-iingat sa kalusugan. Matapos ang isang dekada ng paghahatid ng mga gawaing medikal sa komunidad, nagpatuloy pa rin ang Radyo Gandingan sa pagsasagawa ng mga medical at dental missions sa mga lugar na hindi naaabot ng mga serbisyong ito.
Kasunod ay ang sumiklab na gulo sa Marawi noong Mayo ng 2017. Nagbigay rin ang Radyo Gandingan ng balita at impormasyon mula sa mga government at non-government organizations para sa mga evacuees. Ang kanilang ipinakitang malasakit at kawanggawa sa mga programang nakasentro sa komunidad ang dahilan kung bakit malaking-malaki ang tiwala ng mga mamamayan sa impormasyong hatid ng Radyo Gandingan. Dahil sa papel na ginampanan ng Radyo Gandingan sa komunidad nila, ang FEBC Philippines ay nakipag-ugnayan sa AFI upang itayo ang Radyo Gandingan bilang isang low-powered community FM radio station sa Cotabato. Nagbigay ang FEBC ng mga teknikal na pasilidad sa pagbo-broadcast, pati na rin ang pagsasanay para sa mga programa ng staff. At noong March 12, ang mahabang panahon ng pagpaplano, paghahanda at panalangin ay humantong sa opisyal na pagbubukas ng stasyon ng 106.9 DXGR-FM Radio Gandingan. Narito po ang ilan sa mga highlights mula po sa kaganapang ito. Dito po napatunayan natin na yung mga bagay na tunay na nagdudulot ng pagbabago ay nangyayari ngayon through our radio station. At hindi po mangyayari ang hindi sa pagsasama-sama ng mga tao na nagbubuo nito. Kayo po yun, tayong lahat po. So, sama-sama po tayo. Pinupuri po natin at pinasasalamatan ang ating Panginoon sa kung paano niya isinaayos ang gawain ng Radyo Gandingan. Gaya kung paanong ang 5 magkakaibang instrumento ng grupong kulintang ay nagsasagawa ng napakagandang musika, gayon rin ang pagsasama-sama ng mga tao sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kultura at paniniwala upang tulungang isa't isa tungo sa pag-unlad. Nais din nating pasalamatan kayo, ang aming mga kaagapay at tagapakinig, sa inyong patuloy na pagsuporta at panalangin na naging pundasyon ng bawat gawain ng FEBC. Patuloy po ninyong isama sa panalangin ang ating mga kamanggagawa at volunteers at mga kaagapay sa Radyo Gandingan. Naway lagi silang mapuspos ng banal na espiritu sa pagsasagawa ng ating misyon sa pamamagitan ng radyo. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 4-5. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Kami ay nagtitiwala at nananalangin na ang bawat isa ay tunay na makaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanilang buhay na hahantong sa mas malalim na pananampalataya at relasyon sa Kanya. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Patuloy po kayong mag-ingat at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa anuman gawain ninyo. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.